Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie. Ako po ay 26 anyos. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi sa inyo ay patungkol sa kapitbahay kong minsan ay napagawi sa Davao para sa isang bakasyon. Matagal ko na pong kaibigan si Mon. Mabait siya, palabiro at galante. Madalas akong nakakalibre ng masasarap na pagkain sa kanya sa tuwing kami ang magkasama. Palibhasa po, rich kid, kaya palaging maraming pera. Gustong gusto ko naman na nililibre niya ako, kaso siya ang tao yung tipong hindi naman talaga makwenta sa bawat bagay na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit sa kabila ng taglay niyang kabaitan ay kinulam pa rin siya. Nagulantang na lang kami nang mabalitaan kong umuwi na si Ramon mula Davao. Halos hindi na makilala dahil sa labis na pamamayat. Dahil sa labis na pag-alala, dali-dali kaming nagtungo sa kanyang tahanan para lang masindak sa naging kalunos-lunos niyang kalagayan. Humpak ang mga pisngi, nanlalalim ang paligid ng kanyang mga mata na tila ba hindi nakakatulog ng maayos. Halos butot balat na ang katawan at nanginginig. Namumuti ang mga mata, naglalaway at puno ng sugat ang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng kurikong sa Tagalog, Kuya Bari, pero iyon ang nakikita ko sa kanyang hitsura. Balot nito ang kanyang buong pisngi. Halos hindi ko na siya makilala dahil binalot ng sugat-sugat na iyon ang kanyang mukha at may halo pang mga nana. Lahat ng nagsipagdalaw, partikular na ang kanyang malalapit na pamilya, ay natatakot sa nakikitang hitsura ng kanyang mukha. Walang nakapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya sa Davao. Pero isa lang ang naging malinaw sa aking isipan. Kinulam si Ramon. Minsan, naaawa ko siyang pinagmamasdan habang natutulog. Nakakahindik talaga ang kanyang hitsura, kaya naman hindi ko maiwasang mandiri. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dinadapuan na ng mga langaw. Nang mapatitig ako sa bawat butas nun, may naglalabasang nana at may halong dugo. Kasabay ang paglusot ng mga uod na labis na nagpanginig sa aking buong kalamnan. Isinwestiyon ko sa kanyang mga magulang na mas makakabuti siguro kung dalhin sa albularyo ang lalaki. Kailangang maagapan ang pagkalat ng nakakadiring sakit sa balat na basta na lamang dumapo sa kanya. Hindi ko po talaga maiwasan, Kuya Bari, ang kilabutan. Sa isiping sa tuwing lalapit ako sa kanyang silid ay naririnig ko ang kanyang nakakabahalang ungol. Ungol na nakakapanindig balahibo. Palagi tuloy akong nakatambay lang sa labas dahil hindi ko din matiis ang malansang amoy sa loob ng kanyang kwarto. Batid kong hirap na si Ramon. Kitang-kita ko ito sa kanyang hitsura at mga galaw. Naaawa ako kay Ramon pero wala naman akong ideya kung papaano siya mapakalma. Wala namang magawa ang kanyang mama kung hindi umiyak na lamang ng umiyak. Alam kong pareho kaming nag-iisang anak pero hindi ko lubos maisip na parang wala namang pag-aapurang ginagawa ang mama ni Ramon para maipagamot ang kanyang anak sa albularyo. Si Aling Donna kasi yung tipong kapag kami sakit ay puro ospital kaagad ang inirerekomenda. Siya yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kwentong kulam at kahit na ano pang karamdaman na may kinalaman ang masasamang elemento. Ni hindi siya naniniwala sa multo. Totoo naman daw na ilang beses na nilang dinala si Ramon sa ospital pero wala namang nangyayari. Ayon sa doktor,
walang makitang senyales na may dinaramdam si Ramon. Wala daw itong sakit. Kaya ang hula ko, Kuya Bari, may nangyayaring kababalaghan sa kanya na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi nakatiis. Palihim kong kinausap ang tatay ni Ramon at nagpaalam kung pwede bang humiram ako ng damit niya at ilalapit ko sa albularyo. Laking pasasalamat ko naman nang pumayag si Mang Tony. Inihanda ko kaagad ang mga dadalhin at nagpaalam na din ako kay Aling Dona. Natatandaan ko, isang irap ang pinakawalan niya sa akin dahil anya, problema lang daw ang dala ko sa tuwing dinadalaw ko si Ramon. Napakarami ko daw isinuwestiyon na masyadong malayo sa paniniwala niya. Hindi na lamang ako sumagot. Umalis ako at nag-abang ako ng masasakyan sa kanto. Gusto kong patunayan kay Aling Dona na tama ang hinala ko na masyadong magiging delikado ang buhay ni Ramon kapag kahuli na ang lahat. Hindi ko na alam, Kuya Bari, kung gaano nakatagal akong nakatayo sa abangan ng sasakyan nang may humintong tricycle sa aking harapan at nag-alok ng sakay. Dali-dali naman akong sumampa matapos naming makapag-usap at masabi ko kung saan ako bababa. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng tumawad. Tutal, nag-iisa lang naman ako. Bumaling naman siya sa akin na may nakakalukong tingin. Hindi ko naman magawang makapagpaliwanag pa dahil may tinitingnan siya sa likuran ko. Pero dahil inaya ko siyang umalis na kami, ay wala siyang nagawa kung hindi paandarin ang makina ng kanyang tricycle. Mabuti na lang po, Kuya Bari, mabait si Manong driver. Nagawa kong makahingi ng discount sa pamasahe. Habang bumabiyahe, napapansin kong palamig ng palamig sa loob ng tricycle. Ako lang naman ang pasahero at wala nang iba, kaya hindi ko maiwasang kabahan ng mga oras na iyon. Si Manong driver naman ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa akin at bigla namang ililihis ng tingin kapag napapansin ko na siya. Imbis na magsalita ay pinilit kong wag nang magkomento. Baka gusto lang siguraduhin ni Manong na tama ang daang tinatahak namin. Kasi may kalayuan na talaga sa bayan ang bahay ng albularyo. Mahigpit kong hawak ang nakaplastik na damit ni Ramon ng mga oras na iyon. Sinisiguro kong hindi ito mawawala sa pagkakahawak ko. Kaya naman hinahaluan ko ng yakap ang paniniguro sa nasabing damit. Hindi pa man kami nakakalagpas sa nadaanan naming malaking puno ng balete ay nagminor ang driver. Saka sinabing hanggang doon na lang daw siya. Hindi ako nakapagsalita kaagad, Kuya Bari. Maya-maya ay umangal ako at sinabi sa kanya na wag na niya akong bigyan ng discount sa sinabi niya basta't ihatid lang ako sa bahay ng albularyo. Ngunit mariin na siyang tumanggi sa akin saka sinabing hindi na kasi pwede. Saka hindi na daw niya sisingilin ng pamasahe ang kasama ko dahilan para maiwan ang nakikiusap kong mukha sa ere. Bigla akong lumingon sa magkabilang gilid tapos sa aking likuran at napagtantong wala naman akong kasama. Isa pa, sigurado akong wala akong kasama nang sumakay ako ng tricycle niya. Wala din siyang pasahero kaya alam kong ako lamang ang bukod tanging pasahero niya ng mga oras na iyon. Kitang-kita ko sa mukha ni Manong driver ang sindak at takot. Maging ang panginginig ng kanyang kalamnan na naging dahilan para mapalunok ako at tingnan ang kalsadang tatahaking ko pa. Anya, malapit na lang naman ang bahay ng sadya ko. Pero hindi na daw talaga lalagpas pa sa puno ng balete sa unahan ng aming hinintuan. Matigas ang kanyang desisyon kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Lupaypay po ang balikat na bumaba ako ng tricycle
at magalang na nagpasalamat sa driver. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin dahil baka magkagulo pa kami. Bakas pa naman sa kanyang muka ang matinding takot. Kaya naman nakakaintinding ngumiti na lamang ako sa kanya kahit kinakabahan pa ako. Nang umusad ang tricycle, ako naman ay naglakad papunta sa kalsadang dapat sana ay tatahakin namin ni Manong driver. Mag-isa lang po ako. Tahimik at may kadiliman. Mabuti na lang may nakaaabot pang liwanag ng buwan sa kalsada kaya kahit papaano po nakikita ko at naaaninag ko ang kalsada. Sa parting iyon ay baku-baku na ang kalsada. Tila ba hindi na inabot ng kapangyarihan na mayroon ang gobyerno para maipasimento man lang ito. At sa di kalayuan, tanaw ko na ang kabahayan. Maliwanag pa doon, Kuya Bari. Isa sa mga bahay ay alam kong ang bahay mismo ng albularyo. Minsan na kasi akong napagawi sa lugar na iyon kaya kahit papaano po ay kabisado ko pa rin ang lugar. Dahil noong mga panahong iyon, ang kapatid ko naman ang isinugod namin sa albularyo dahil nagkasala daw sa nuno sa punso. Mabuti na lamang po at may nakapagsabi sa amin tungkol sa magaling na albularyong kayang itaboy ang masasamang elementong nanggugulo sa kapatid ko. Kaya kaagad siyang gumaling. Nangyari lang din iyon nang mag-alay kami ng kulay puting manok sa harapan mismo ng nuno at humingi ng kapatawaran sa naging kasalanan ng aking kapatid. Mula noon po, nakilala ko na si Mang Tasyo, ang albularyo. Kuya Bari, mabait po si Mang Tasyo at maraming kakayahan. Sabi nga ng mga nakakatanda sa amin, isa daw siyang dating babaylan. Pero hindi na namin pinag-aksayan pa ng panahon na malaman ang buong katotohanan. Para sa akin, ayos na kung may mga nakaraan si Mang Tasyo na nakakagimbal. Karapatan niya lamang na itago ang mga iyon para sa sarili niya. Ang mas mahalaga ay mapagaling niya ang mga taong nais magpatulong sa kanya. Dito kasi sa amin, Kuya Bari, bihira lang po ang nagnanais na makapunta sa ospital. Bukod kasi sa wala pang matinong resulta kapag ka nagpakonsulta ka, ay kay mamahal pa ng kailangang bilhing gamot at may bayad pa ang pagtira sa silid ng ospital. Habang ako po ay naglalakad, naalala ko ang mukha ni Manong driver kanina. Hindi talaga ako makapaniwala na sasabihin niyang may kasama daw akong sumakay, gayong alam naman niyang mag-isa lamang ako. Tapos takot na takot pa siya. Naguguluhan tuloy talaga ako at kinikilabutan pa. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa aking likuran. Naniniguro ako na walang nakakatakot na mukha ng kahit na anong klaseng nilalang ang biglang bubungad sa akin sa aking paglingon. Baka ito pa nga ang maging dahilan para madisgrasya ako na sana wag naman po mangyari. Gayunpaman, ayos lang. Alam ko na malapit na naman po ako. Kailangan ko lang tapangan ang aking loob dahil naniniwala akong walang ibang makakatulong kay Ramon kung hindi si Mang Tasyo lamang. Nakakailang metro na ang layo ko nang may matanaw akong isang lalaking nakatayo sa gitna mismo ng kalsada. Noong una, inakala kong lasing lang iyong lalaki, ngunit kalaunan, napagtanto ko na hindi naman pala. Medyo kakaiba kasi siya kung makatayo. May pagkatuwid katulad ni Ramon. Tapos magkasing tangkad pa sila. Mula sa aking kinatatayuan ay naririnig ko ang mga katagang binubulong niya. Malalim ang kanyang boses. Mukhang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nakakatakot pero natitiis ko pa naman. Kailangan ko lang talagang magmatapang
Kahit sa totoo lang, Kuya Bari, ay halos mamatay na ako sa atake sa puso dahil sa lakas ng kabog nito. Lalagpasan ko na lang sana siya kung hindi lang ba narinig ko ulit na nagsalita ng mag-isa ang lalaki. Bigla ako napatigil dahil pamilyar ang boses niya at ang tono ng kanyang pananalita. Kabisadong kabisado ko eh. Anya, kailangan daw niyang gumaling at hindi siya papayag na mamatay ng walang sapat na dahilan. Kinulam daw siya at ayaw niyang magdusa. Automatiko akong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Dito napahinto na ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong maramdaman, pero nang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha, ay napasigaw ako sa sobrang pagkasindak. Lumuluha ng dugo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay butas-butas, kagaya ng kay Ramon. Amoy nana at naaagnas. Ang bawat sugat ay basa at mukhang may naglalabasang mga uod. Napaatras bigla ako. Nang humarap sa akin ang lalaki at nagmamakaawang ipagamot ko daw siya, ay nagsisigaw ako sa labis na takot. Si Ramon! Si Ramon ang nakikita ko. Biglang bumalasik ang kanyang mukha, sabay dama sa kanyang pisngi. Hindi na ako nakatagal pa sa tanawing nakita ko matapos niyang sapilitang hinugot ang isa sa mga uod na nakaharang sa sugat sa kanyang mukha at iniabot ito sa akin. Sa katatakbo ko ay nadapa ako ng malapit na sa bahay ng mismong albularyo. Hindi sinasadyang nabitawan ko ang damit ni Ramon na nakabalot sa plastik. Nang sulyapan ko ito ay gayon na lamang ang labis kong pandidiri. Ang kanyang damit ay ginagapangan na ng naglalakihan at nagtataba ang mga uod. Kagaya noong ibinigay sa akin ng lalaking hindi ko alam kung multo ba o aswang. Nagsisigaw na naman ako sa labis na takot, ngunit sa pagkakataong iyon, halos mabingi na ako sa sarili kong boses. Pakiramdam ko kinakatay ako dahil sa sobrang pagkataranta. Halos wala na akong boses na ilalabas sa aking bibig dahil sa sobrang pagkasindak. Nanginginig na inayos ko ang aking sarili, saka tumayo at dinampot ang plastik na may lamang damit. Nang huli kong pagmasdan ang bitbit ko, ay natigilan ako. Wala na ang mga uod sa loob. Tila naglaho lang na parang bula. Ni hindi ko nga alam kung namamalikmata lang ba ako o talagang totoong nakikita ko ang kakaibang bagay na iyon. Bigla akong kinilabutan saka nagpatuloy sa aking paghakbang. Ni hindi ko na inaksaya pa ang aking sarili sa paglingon sa takot na baka may iba na namang kababalaghan akong makita. Kumaripas talaga ako ng takbo. Nang dumating ako sa bahay ni Mang Tasyo, nagkukumahog akong kumatok. Umaasa ako na hindi umalis ang manggagamot at nasa bahay lang siya ng mga sandaling iyon. Awa ng Diyos, mabuti na lang at gising pa si Mang Tasyo nang pagbuksan niya ako. Hingal at habol ang aking hininga nang makaupo sa kanilang kawayang upuan. Napakunot noo ang matanda habang pinagmamasdan ako. Tinanong ako ni Mang Tasyo kung bakit gabi na ay nagpunta pa ako sa kanila. Paano na lang daw kung nabiktima ako ng mga aswang? Totoo naman po na may aswang sa aming lugar. Dahil ilang beses na itong hinabol ni Mang Tasyo habang hinahagupit ang nilalang ng hawak niyang buntot pagi. Nasaksihan niya kung gaano kalupit ang mga aswang kapag sila ay nakakahanap ng kanilang biktima. Wala silang awa at walang pakialam.
Saksi daw siya kung papaano hinablot ng isang aswang ang kanyang hinahabol na biktima hanggang sa maabutan nga ito at hiwain ang tiyan. Nang makita ng aswang ang mga lamang loob, nawala na sa sarili niya si Mang Tasyo. Ilang gabi daw siyang binabangungot dahil paulit-ulit na nasasaksihan ang lagim na kanyang natuklasan. Kung kaya't mula daw noon, naging maingat na si Mang Tasyo. Bantay sarado na niya ang mga aswang na walang ibang ginawa kung hindi ang manakit at mambiktima ng mga tao. Buntis kasi noon, Kuya Bari, ang apo niyang si Anisa at ilang beses na binalikan daw ng aswang para maisakatuparan ang gusto nito. Ang makalantak ng lamang loob ng babae at ang napakabangong sanggol sa sinapupunan nito. Mula noon, kinatakutan na ng mga tao ang maglakad sa kalsada tuwing gabi. Hindi lang si Anisa ang nais biktimahin ng aswang, kung hindi napakarami pa. Sa katunayan po, ang bawat tao sa aming lugar ay may mga karanasan din. Maging si nanay nga noong minsang ginabi sila ni Bunso sa pag-uwi. Para hindi na humaba ang aming usapan, ipinaliwanag ko kaagad kay Mang Tasyo ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa kanilang tahanan, kahit gabing-gabi na. Binuksan ko ang plastik at iniabot ko ang damit ni Ramon nang basta na lamang mapaigtad ang matanda. Anya, bakit daladala ko daw ang damit ng kaibigan kong kinulam? Posible daw na lumipat sa akin ang kulam kung wala akong proteksyon. Natuwa naman ako at sinabi sa kanya na may proteksyon po akong suot-suot, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi naman ako mapapaano. Nakahinga naman ng maluwag ang albularyo at isinagawa na niya ang pagtatawas kahit wala si Ramon sa kanyang tahanan. Nagpakuha siya ng planggana na may tubig at asin. Kinuha din niya ang maliit na libreto at pinataka ng langis ang tubig. Sa gilid naman po ay may nakasinding mga kandila. Hinayaan ko lang magsalita si Mang Tasyo na tila ba siya lamang mag-isa sa loob ng bahay niya. Nagpatuloy lang ako sa pakikinig hanggang sa patakanan niya ng kandila ang planggana. Nagkatinginan kaming dalawa. Mag-inayata ang nabuong imahe sa loob kung saan ipinatak ni Mang Tasyo ang tunaw na kandila. Napatingin po ako sa kanya. Sabi ng matanda, inggit ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Ramon. Sinubukan ko siyang tanungin kung sino ang may gawa nito sa aking kaibigan. Ngunit umiling-iling lang si Mang Tasyo, sabay sabing hindi niya masasabi sa akin iyon. Ganun pa man, alam daw ito ni Ramon. Kilalang kilala daw niya ang may kagagawan nito sa kanya. Ang ginawang ritual ng mag-ina kay Ramon ay ang paraan ng barang. Ito ang paraan na pinakakinatatakutan ko sa lahat dahil may kakayahan ang mga ito na gamitin ang litrato ng isang tao at itago sa isang botelyang may lamang mga makakamandag na insekto. Napaisip ako kung sino ang mag-inang ito na nakainkwentro ni Ramon. Kung tutuusin, Kuya Bari, nagkasakit lang si Ramon simula noong nasa Davao pa siya. Kaya malamang taga roon ang mag-inang kumulam sa kanya. Matapos ang ritual ay nagpasalamat ako kay Mang Tasyo at nagpasya ng bumalik sa kanilang tahanan para ipaalam sa mga magulang ng aking kaibigan ang nangyari. Pagdating ko doon ay galit na galit sina Aling Dona at Mang Tony dahil sa aking isinalaysay. Nailang ako nang sa mismong harapan ko tinanong ng dalawa si Ramon kung sino ba ang mag-inang tinutukoy ni Mang Tasyo. Umiling-iling lang si Ramon, sabay sabing hindi niya maalala kahit hirap siyang magsalita. Tila naaalarma siya
sa nakikitang galit na nakarehistro sa mukha ng kanyang ina. Nakipag-away pa nga ito sa asawa at sinabing kailangan nilang madala na talaga ang kanilang anak sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang naging abala sa kanilang diskusyunan sina Aling Donna at Mang Tony, sinamantala ko na ang pagkakataon. Lumapit ako kay Mang Ramon saka tinanong kung sino ba talaga ang naiisip niyang pwedeng gumawa ng ganoon sa kanila. Anya, may nakaaway siyang mag-ina sa Davao. Dahil sa sinabi ni Mang Tony ay kumabog ang aking dibdib. Tama ang sinabi ni Mang Tasyo. Simple at maliit na bagay lang ang pinag-awayan ni Ramon at ng kapitbahay niyang si Aling Rowena. Tungkol lamang sa kanyang anak na si Kate na nagkagusto sa kanya. Nais kasi ng ginang na ligawan niya ito, ngunit ayaw niya. Hindi siya pumayag dahil nga wala naman siyang gusto kay Kate at mas lalong hindi siya iyong lalaking nadidiktahan ng kahit na sino. Ang akala ni Ramon ay ayos lang sa ginang na tinanggihan niya ito. Ngunit nagulat siya nang umusal na ng mga katagambanyaga si Aling Rowena at nanlisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Mas lalong nadoble ang kanyang sindak nang maging si Kate ay may pinaplano palang masama sa kanya. Bilang kaibigan nga raw, madalas magpunta ang babae sa kanyang tinutuluyan para magbigay ng pagkain. Hinahatdan siya ng kung ano-ano na kapag tinanggihan niya ay nagagalit at sinasabing wala naman daw mali siya ang pagbibigay ng babae sa kanya ng pagkain. Wala siyang kamalay-malay na ang pagkaing iniabot sa kanya ay may lamang kung ano-ano para mas mapabilis ang pagkapit ng kulam sa kanya. Kahit hirap na magsalita si Ramon, ay umiiyak siya matapos niyang isalaysay iyon. Ang lahat daw ng iyon ay kagustuhan ng kanyang ina dahil gusto pala nitong maging kumare si Rowena. At natitiyak daw ni Aling Donna na gagaling ang kanyang anak oras na tinanggap nito sina Kate at Aling Rowena sa buhay nila. Hindi ko man kaanak si Aling Donna, Kuya Bari, ngunit nakaramdam talaga ako ng inis sa kanya. Anak niya si Ramon. Bakit mas importante pa sa kanya si Aling Rowena? Hindi naman pwedeng basta na lamang ipamigay niya ang kanyang anak, lalong-lalo na sa taong hindi naman talaga niya gusto. Kaya naisip kong itakas pansamantala si Ramon sa kanilang bahay. Mabuti na lang, Kuya Bari, pumayag si Mang Tony at siya pa mismo ang umarkila ng sasakyan nang sa gayon ay maibiyahe ko ang aking kaibigan papunta kina Mang Tasyo. At hindi nga nagtagal ay bumiyahe na kami pabalik kay Mang Tasyo. Kaagad naman kaming inasikaso ng matanda pagdating namin sa kanyang tahanan. Kaagad na isinagawa niya ang pagtatawas. Wala akong ibang hangad kung hindi ang gumaling si Ramon, Kuya Bari. Mabuti na lang alisto si Mang Tasyo. Agad niyang pinahiga si Ramon kung saan isasagawa ang gamutan. Taimtim akong nagdarasal habang naglalakad si Mang Tasyo paikot-ikot sa kinahihigaan ni Ramon. Mayroon siyang mga binibigkas na mga salita na alam kong tanging siya lamang ang nakakaintindi. Mga bagay na siya lang ang nakakaalam kung papaano nga ba gawin. Ako naman ay nanatiling tahimik sa aking kinauupuan. Naalarma lang kasi ako nang makitang kumuha ng buntot ng pagi si Mang Tasyo at makailang beses na hinampas si Ramon. Gulat at nanlaki ang aking mga matang napatitig ako sa aking kaibigan na umatungal at ibang boses ang isinasatinig niya. Bigla akong kinilabutan. Pakiramdam ko sinasapian si Ramon dahil sa nakikita kong nangyayari sa kanya. Wala akong magawa kung hindi maawa
sa sinapit niya. Sigaw siya ng sigaw habang nakatirik ang kanyang mga mata. Tila ba nawawala na ang kanyang eyeballs at nagmumukha na siyang kampo ng dilim. Ganun pa man, hindi nagpatinag si Mang Tasyo. Makailang beses pa niyang nilatigo si Ramon at sinisigaw na bawiin ang kanyang inilagay na karamdaman sa taong iyon. Nang hihinang tumango ang kung sino mang nakasapi kay Ramon at basta na lamang ngumisi ng nakaririmarim. Muli nag-orasyon si Mang Tasyo at may ibinigay na lubid kay Ramon. Nakabuhol ito kaya naman kailangan daw niyang tanggalin ang pagkabuhol nun. Nang hihinang inabot ni Ramon ang nasabing bagay at napagtagumpayan naman niya sa pagtanggal. Napangiti si Mang Tasyo. Isa sa mga kailangang gawin para gumaling ay kailangan matanggal sa pagkakabuhol ang lubid dahil ang walang kasalanan ay gumagaling. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Ramon. Kay bilis naghilom ng kanyang mga sugat at nawala ang nakakadiring sugat sa kanyang katawan. Napaiyak kami ni Mang Tony. Si Aling Dona naman ay hiyang-hiya at halos maglumuhod sa paghingi ng tawad sa kanyang asawa at anak dahil sa kapahangasan niyang pakialaman ang kalagayan nito na muntikan ng magtulak sa kanyang kamatayan. Makalipas lamang ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na lumipat sa mag-inang mangkukulam na nasa Davao ang sakit na nararamdaman ni Ramon. Mas naging triple pa nga ito, kaya naman maging sila ay nagsisisi sa kanilang ginawa. Sana nga lang, Kuya Bari, ay wag na nilang gawin pa ito ulit. Magkaroon sila ng takot sa Diyos at wag mang agrabyado ng tao sa pamamagitan lamang ng pagkulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Ronnie. Tatlong araw bago ang kabilugan ng buwan, aksidente kong narinig ang pag-uusap nila Lola at ng aking tiyahin na parehong pamilya ng papa ko. Hindi ko narinig ang buong detalye ng kanilang pinag-uusapan dahil kagaya nga ng sinabi ko ay aksidente lang ang lahat, ngunit isa lang ang malinaw sa akin. May tinatagong lumang lihim ang aking lola. Ang bagay na iyon ay nagpatama sa akin ng kuryosidad. Marami pong katanungan ang bumabagabag sa isipan ko. Ano nga ba ang lumang lihim ni Lola? Bakit kailangan pa nilang pasikretong pag-usapan ang mga bagay na iyon? At kung hindi ako nagkakamali ng pandinig, ang lihim ni Lola ay lihim na bawal malaman ng ibang tao at maging kaming mga apo niya. Malalim na napabuntong hininga na lamang ako dahil sa isiping iyon. Kilala ako sa aming lugar sa pangalan na Ria. Pero Marian talaga ang buo kong pangalan. Ngunit dahil hindi ko naman daw kahawig ang artistang si Marian Rivera, ay tinawag na lamang nila akong Ria. Nakakatampo na nakakainis, hindi ba? Ngunit alam niyo po ba kung ano pa ang mas nakakainis? Iyon ay ang tinamaan ako ng kuryosidad kung ano nga ba talaga ang lumang lihim ni Lola. Sa edad na 84 anyos ay hindi ko maitatanggi na may kakaibang tinataglay na lakas pa rin ang aking lola. Mapagmahal ang lola ko at maalaga, lalo na sa aming mga apo niya. Malapit din ako sa kanya, lalo na at sa amin siya nakatira. May katandaan man si Lola,
Ngunit hindi kagaya ng ibang mga matatanda ay malakas pa siya. Sa katunayan nga ay nakakapagluto pa si Lola, nakakapaghugas ng pinggan at minsan pa nga ay nagtatanim pa ito ng mga gulay sa aming bakuran. Ria, ano ko bang bata ka? Nakatulala ka na naman dyan. O siya, pakihatid nga ito kay Maring Rowena. Alam mo bang chinichismis na naman tayo dyan sa labas na hindi raw natin ibinabalik ang mga pinggan nila? Nako, yung nga ang kutsara nga na hiniram nila noong debut ni Joy, hindi pa nila na isusuli eh. Pagtutukoy ni Mama sa kapitbahay namin na si Aling Rowena. Napailing-iling na lamang ako, Kuya Bari, dahil sa mga pinagsasasabi niya. Nakasanayan na kasi ng mga tao sa lugar namin na magpalitan ng ulam. Tapos syempre, kasama na roon ang pinaglagyan ng putahe. Si Aling Rowena, nanay siya ng kaibigan kong si Joy. Syempre, kung tsismosa ang nanay, tsismosa rin ang anak. Napaka-tsismosa kasi ni Joy at dahilan din yon kung bakit kami naging magkaibigan. Sabihin na lang natin, Kuya Bari, nakatira kami sa baryo ng mga tsismoso at tsismosa. Kagaya po ng iniutos ni Mama, ay ibinalik ko kay Aling Rowena ang mga pinggan nila na halos mag-iisang taon na nasa amin. Naabutan ko pa nga si Aling Rowena na naglalaba sa harapan ng bahay nila. Natuwa ito nang tuluyang kong ibinalik na sa kanila ang pinakamamahal niyang mga pinggan. Tinanong ko pa nga siya kung nasaan na ang kaibigan kong si Joy. Ngunit maging siya ay hindi rin alam kung saan lupalop na ng mundo nakarating ang kaibigan ko. Matapos kong dumaan kila Aling Rowena ay hindi ako kaagad dumiretso sa bahay sa takot na baka mautusan na naman ako ni Mama. Tanghaling tapat naman, kaya kahit tirik na tirik ang sikat ng araw ng tanghaling iyon ay nagawa ko pa rin ang maglibot sa aming baryo. Makaiwas lang sa ipag-uutos na naman ng nanay ko. Pasado 11:30 nang makabalik ako sa bahay at eksakto naman dahil sa mga oras na iyon ay inaayos na ni Mama ang mga pagkain sa aming hapagkainan. Nakita ko pa nga si Lola na nakaupo na sa wheelchair nito at nang mapansin niya ako ay napangiti siya sa akin. Napangiti rin ako kay Lola, ngunit sa kaloob-looban ko ay hindi ko pa rin maiiwasan na mapaisip kung ano nga ba ang lumang lihim ni Lola at kung gaano iyon kapribado upang hindi malaman ng ibang tao. Mano po, Lola? Mabilis akong nagmano kay Lola. Hinalikan ko pa siya sa kanyang pisngi na mas lalong ikinalawak ng ngiti niya. Ilang saglit pa ay umuwi na rin si Papa. Anya ay nanggaling daw siya sa kumpare niya na nakatira lang dyan sa tapat ng bahay namin. Sabay-sabay pa kaming nananghalian ng tanghaling iyon. Ako, si Mama, si Papa at ang lola ko. Nag-iisang anak lang naman ako, Kuya Bari, kaya kaming apat lang ang magkakasama sa aming bahay. Simple lang po ang pamumuhay na mayroon kami. Construction worker po ang papa ko, samantalang ang nanay ko naman ay nagbabantay ng maliit naming sari-sari store doon sa bayan. Araw naman ng Sabado, kaya day off po ni Papa. Samantalang iniwan naman daw ni Mama ang sari-sari store sa pangangalaga ng aking tiyahin. Noong matapos naming pagsaluhan ang napakasarap na pagkain na hinanda ng mama ko, ay ako ang inutusan niyang maglikpit ng pinagkainan namin. 12 anyos na ako, subalit kabilang ako sa mga kabataan na nagdadabog sa tuwing inuutusan ng mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, Kuya Bari, walang nagawa yung pagdadabog ko dahil sa huli, ako pa rin ang naglikpit at naghugas ng pinagkainan namin. Noong matapos kong hugasan ang mga pinagkainan namin, ay muli akong lumabas
Mabuti na lamang at nakauwi na si Joy Joy nang dumalaw ako, kaya doon ako nakitambay muna sa kanila. Ilang oras din akong nanatili sa kanila bago umuwi sa bahay. Nang makauwi ako, ay sermon na naman ang inabot ko kay mama. Mabilis na lumipas ang mga araw, wala namang may pagbabago sa aming buhay. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa dumating na nga ang gabi na hindi ko lubos akalain na mangyayari. Kabilugan ng buwan. Pasado 11:00 na ng gabi, ngunit sa hindi malamang dahilan ay di po ako makatulog ng gabing iyon. Hindi ako mapakali sa aking kinahihigaan at kahit anong pilit kong gawin ay hindi man lang ako dinadalaw ng antok. Nanatili lamang ako sa loob ng kwarto, nakatulala sa kisame nang bigla akong makaramdam ng uhaw. Napabangon ako sa aking higaan. Napasulya pa nga ako sa labas ng bintana bago ko tinahak ang daan patungo sa kusina. Ngunit bago pa man ako nakarating sa kusina ay napadaan ako sa kwarto ni Lola. Nagkataon naman kasing bahagyang nakaawang ang pintuan niya. Noong una, akala ko nakalimutan lang ni Lolang isara ang pintuan, kaya lumapit ako rito at maingat na nakisilip sa loob. Napatigil ako nang may masulyapan akong bulto na nakatalikod sa bintana. Tanging ang mahabang itim at kulot na buhok lang ng babae ang nakita ko. Ngunit alam kong si Lola ang babaeng iyon. Akmang magsasalita na sana ako nang mapansin ko ang ginagawa niya. May pinapahid siyang kung ano sa kanyang katawan habang nakatingala sa labas ng bintana. Nung una, akala ko lang po ay lotion lang ang inilalagay niya. Ngunit napansin ko na parang likido ito. At kung hindi ako nagkakamali, Kuya Bari, ay lana iyon. Minsan ko na rin kasing nakita ang lanang palaging daladala ni Lola. Sabi pa nga ni Mama, iyon daw ang gamot ni Lola sa tuwing nananakit ang buong katawan niya. Naisip ko rin na baka masakit ang katawan lang ni Lola, kaya siya nagpapahid ng langis sa katawan niya. Malalim ang iniisip ko ng mga sandaling iyon. Sa sobrang bilis po ng mga pangyayari, hindi pa man ako tuluyang nakakaalis mula sa kinatatayuan ko, ay ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang sa isang iglap lamang ay biglang nagbago ang anyo ni Lola. Bigla siyang tinubuan ng itim at makapal na mga balahibo ang buo niyang katawan. Para siyang naging isang mabangis na aso. Nagulat po ako dahil sa aking nasaksihan. Mabilis naman akong napatago sa likuran ng pintuan. Pakiramdam ko nga ay naputulan ako ng dila dahil hindi ko man lang magawang makapagsalita o sumigaw. Maraming mga katanungan ang biglang nabuo sa isipan ko. Kung hindi pa dumating si Papa at tanungin ako kung ano ba ang nangyayari, ay hindi pa ako makakabalik sa tamang wisyo. Muli akong napasulyap sa kwarto ni Lola, ngunit ni anino niya ay wala na akong nakita pa. Nagtanong ang aking ama kung bakit daw ako nakaupo sa sahig at kung bakit daw ako nasa labas ng kwarto ni Lola. Nang dahil naman sa sobrang takot na nararamdaman ko, ay tinitigan ko lamang siya, saka tumakbo pabalik sa kwarto ko. Agad akong nagtalokbong ng kumot pagdating ko dun. Takot na takot talaga ako ng gabing iyon, Kuya Bari. Gusto kong sumigaw, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ko talaga magawa. Naiyak na lamang ako dahil sa labis na takot. Halos hindi po talaga ako makapaniwala dahil sa aking nadiskubre.
Aswang! Aswang ang lola ko! Hindi ko lubos akalain na iyon pala ang matagal na niyang itinatagong lihim doon sa mga tao at sa aming mga apo niya. Maraming mga katanungan ang biglang pumasok sa isipan ko at mas nangibabaw ang takot na aking nararamdaman ng gabing iyon hanggang sa hindi ko man lang namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Muling bumalik sa aking isipan ang mga nasaksihan ko ng gabing iyon. Ngayon ay malinaw na ang lahat sa akin. Sapat na ang nakita ko ng gabing iyon upang mapatunayan na totoong aswang ang lola ko. Naiyak na lamang ako, Kuya Bari, dahil sa isiping iyon. Nag-aalinlangan pa nga ako kung lalabas ba ako sa kwarto ko o maghapon na lang akong magkukulong doon sa loob. Malakas din po ang kutob ko na alam nila mama ang tunay na pagkatao ni Lola. Sadyang inililihim lang niya sa amin ang katotohanan iyon. Gusto kong magalit sa kanila, ngunit mas nangibabaw pa rin sa akin ang takot. Napapatanong din ako sa sarili ko. Kung alam nila mama na aswang nga si Lola, ay bakit nila ito inilihim? Gayong ang mga aswang ay labis na mapanganib. Bakit nila hinahayaan si Lola na manirahan sa amin? Naisip ko rin na baka aswang din sila mama, kaya nila inililihim ang tungkol sa mga bagay na iyon. Napagdesisyonan ko tuloy na tuklasin na lamang ang tungkol sa mga bagay na iyon na may kinalaman sa pagkatao ng aking abuela. Sa halip na magkulong ako sa kwarto, ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. Lumabas ako at dumiretso sa sala. Naabutan ko pa nga si Papa na nakikinig sa radyo. Mukhang hindi man lang niya napansin ang presensya ko dahil hindi man lang niya ako nagawang sulyapan. Hindi ko na lamang pinansin pa si Papa. Dumiretso ako sa kusina at naabutan ko pa si Mama na nagluluto, katuwang niya si Lola. Nang makita ko si Lola, ay muli na namang nanumbalik ang takot sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mabuti na lamang at tapos na sila Mama sa kanilang pagluluto dahil agad na umalis ang mga ito sa kusina. Hindi ko lang alam kung napansin ba nila ang pamumutla ko. Mabilis ko naman ipinilig ang aking ulo. Susunod na sana ako sa kanila sa labas nang mapansin ko ang sisidlan ng bawang at asin. Muli kong naalala ang dating kwento ng mga matatanda sa aming lugar. Ayon sa kanila, isa raw sa mga pangontra laban sa mga aswang ay ang bawang at ang asin. Naalala ko tuloy na laging lugaw ang kinakain ng lola ko. Ni hindi ko pa siya nakitang naglagay man lang ng asin sa kanyang lugaw. Nang dahil sa isiping iyon, ay mabilis akong kumuha ng asin. Kumuha na rin ako ng bawang, saka dinurog ito ng pinong-pino. Dala-dala ang asin at dinurog na bawang, mabilis akong lumabas sa kusina. Eksakto namang nakahanda na ang mga putahe sa hapagkainan at wala si Lola. Kaya ang ginawa ko po ay mabilis kong nilagyan ng asin at bawang ang lugaw niya. Nagkataon naman na wala rin sila Papa. Kung kaya't naging mabilis ang bawat paggalaw ko. Nang matapos po ako sa ginagawa ay saka ko sila tinawag. Hindi rin naman sila nagtagal dahil agad din silang bumalik sa hapagkainan. Nakakailang hakbang pa lamang noon si Lola patungo sa mesa nang bigla itong natigilan. Napansin ko ang tila paggalaw ng ilong niya na animoy may sinisinghot-singhot siya. Bigla ring naging malikot ang kanyang mga mata
hanggang sa kusa itong tumigil sa lugaw na nilagyan ko ng asin at bawang. Nagulat pa nga ako nang biglang napasulyap sa akin si Lola. Napansin ko rin ang biglaang pagpula ng kanyang mga mata, ngunit kalaunan ay bumalik din ito sa normal. Napangiti lang sa akin si Lola. Hindi na kumain si Lola ng agahan niya dahil anya, bigla raw sumama ang pakiramdam niya. Sinamahan pa nga siya ni Papa pabalik sa kwarto niya. Samantalang nagpatuloy naman kami ni Mama sa aming pagkain. Takang-taka din si Mama kung bakit biglaan daw sumama ang pakiramdam ni Lola. Hindi lamang talaga ako umiimik. May bahagi rin sa akin na natutuwa dahil nakumpirma kong hindi kagaya ni Lola ay normal na tao ang mga magulang ko. Noong sumunod na araw, biglang umusbong ang kalunos-lunos na balita sa aming lugar na may ilang mga tao raw ang natagpuan sa ilang liblib na bahagi dito sa aming lugar. Nang dahil po sa balitang iyon, Kuya Bari, agad na pumasok sa isipan ko si Lola. Aswang si Lola at siya lang ang taong pinaghihinalaan ko na gagawa ng nakakakilabot na pangyayaring iyon. Bigla naman akong nakaramdam ng galit at takot kay Lola. Hindi ko lubos akalain na halimaw pala ang matagal na naming kasakasama sa bahay at itinuturing naming kapamilya. Simula po nang madiskubre ko ang lihim ni Lola ay hindi ko maitatangging nagbago na ang mga ikinikilos ko. Madalas ay dumidistansya na ako sa kanya at hindi nagpapaiwan sa bahay na siya lamang ang tanging kasama. Iniiwasan ko talaga si Lola at hindi ko rin siya kinakausap. Mukhang napansin naman nila ang pagbabago kong iyon. Ilang beses pa ako tinanong ni Papa kung may problema raw ba ako, ngunit lagi ko siyang sinasagot na wala po. Isang hapon, tuluyan akong hinanap ni Papa at tinanong ulit ako kung ano ang problema. Iniiwasan ko pa ang mga katanungan ni Papa, ngunit sa huli ay napaamin niya rin ako. Kung kaya't tuluyan kong naibunyag sa kanya na alam ko na ang tinatagong lihim ni Lola na nagpabigla sa kanya. Pa, alam ko na po ang lihim ni Lola. Pag-amin ko kay Papa. Nagulat ang aking ama dahil sa aking itinuran. Napabuntong hininga pa siya at sinimulan niyang ikuwento ang buhay at pagkatao ng aking abuela. Ayon kay Papa, wala naman daw talaga kaming dugong aswang. Nayanggaw lang daw si Lola dahil sa kaklase nitong isang aswang. Nang mga panahong daw iyon, dalaga pa lang si Lola. Huli na nang malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa mga bagay na iyon dahil tuluyang naging aswang ang lola ko. Hindi raw naging madali ang buhay ni Lola, lalo na noong unang gabi matapos siyang mayanggaw. Nahihirapan siyang kontrolin ang pagiging isang aswang na niya. Inamin din ni Papa na maraming mga inosenteng tao na ang naging biktima dati ni Lola, ngunit kalaunan daw ay nakontrol naman daw ni Lola ang pagiging isang aswang niya, maliban na lamang sa pagbabagong anyo nito tuwing gabi at sa tuwing bilog ang buwan. Alam ng pamilya ni na Mama at Papa ang tungkol sa mga bagay na iyon. Pinili na lamang nilang itago sa aming mga kabataan ang tunay na katauhan ni Lola upang maprotektahan kami at upang hindi raw kami matakot kay Lola. Sinigurado rin sa akin ni Papa na maliban sa nagbabagong anyo si Lola tuwing pagkagat ng dilim ay tanging karni lamang ng mga hayop ang kanyang kinakain.
Hindi raw pumapatay si Lola ng mga inosenteng tao. Hindi na siya kumakain ng karne at lamang loob ng isang tao. Kahit na ikinuwento na ni Papa sa akin ang nakaraan at maging ang tunay na pagkatao ni Lola, ay patuloy ko pa rin itong iniiwasan. Hindi ko talaga mapigilan na matakot sa kanya, Kuya Bari. Takot na takot talaga ako kay Lola. Aswang siya. Papaano na lamang kung isang araw ay hindi na ako magising dahil inulam na niya ako? Gabi-gabi na lamang ay hindi ako nakakatulog ng maayos sa isipin na baka bigla niya akong pasukin sa kwarto at dumugin. Alam kong alam na rin ni Lola na alam ko na ang lihim niya. Ilang beses na nga rin siyang nagtangka na kausapin ako tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit ako na mismo ang umiiwas sa kanya. Patuloy ko siyang iniiwasan. Hindi na rin ako sumasabay sa kanya kubain sa isang hapag. Makailang beses ko rin siyang sinisilip sa kwarto niya, lalo na tuwing gabi. Maliban sa pinapahira ni Lola ang kanyang katawan, ay nagbabagong anyo si Lola gabi-gabi, ay wala naman akong nakikita na kakaiba. Hindi rin naman siya lumalabas sa bahay. Isang araw, biglaan na lamang nagkasakit si Lola. Mabilis siyang humina at kapansin-pansin ang pangangayayat niya. Ilang beses din siyang pinabalik-balik nila Papa sa ospital, ngunit habang tumatagal lang ay mas lalong lumalala ang kalagayan niya. Nang sumunod na araw ay saka naman dumating ang mga anak ni Lola at maging ang mga kamag-anak namin. Nag-usap-usap pa nga ang mga matatanda sa aming pamilya sa kwarto ni Lola ng araw na iyon. Ang buong akala ko binabalak nilang dalhin si Lola sa lungsod ng Maynila upang doon na ito ipagamot, ngunit kinagabihan din, animoy binagsakan ako ng langit at lupa matapos kong babalitaan na tuluyang sumakbilang buhay na ang aking Lola. Samot-saring reaksyon ang nararamdaman ko ng gabing iyon. Lungkot at pagsisisi ang nangingibabaw po sa akin, Kuya Bari. Hindi ko maiwasan na malungkot at magsisi dahil kahit sa huling pagkakataon ay hindi ko man lang nagawang makipag-usap sa aking Lola. Nakumpirma rin na hindi si Lola ang aswang na nambibiktima sa aming lugar dahil lumabas po sa investigasyon na kagagawan pala iyon ng mga sindikato. Sa katunayan, ang ilan sa mga sindikato ay ibinalitang nahuli na. Totoo nga ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Iyak ako ng iyak ng gabing iyon. Marami ang nalungkot dahil sa pagkawala ng lola ko. Nagtulong-tulong pa nga ang mga kamag-anak namin para sa mga gastusin, para sa lamay at para sa libing ni Lola. Marahil ay aswang nga ang lola ko, ngunit tama sila Papa. Mabait at mapagmahal na tao si Lola. Ni hindi niya nagawang saktan kaming pamilya niya. Marami ring mga tao ang dumalo sa burol ng lola ko. Dumalo ang lahat ng mga kamag-anak namin at maging ang mga malalapit niyang mga kaibigan. Ilang dekada na rin ang nakalipas simula noong nangyari ang kwentong ito. Ngunit ang nakaraan, animoy kahapon lamang nangyari. Sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat, Kuya Bari. Hindi ko rin maitatanggi na may mga katanungan pa rin nabubuo sa isipan ko hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa mga matatanda at sa mga nabasa ko,
Hindi raw basta-bastang mamamatay ang aswang hanggat hindi nila naipapasa ang kanilang perlas na itim. Perlas na itim ang tawag namin sa mutya ng mga aswang. Ito po, Kuya Bari, ang nagbibigay sa kanila ng lakas at dahilan kung bakit sila naging aswang. At kung totoo nga ang bagay na iyon, ay talagang palaisipan pa rin po sa akin kung kanino ni Lola ipinasa ang kanyang itim na perlas. Halos hindi pa rin po ako makapaniwala na ang matagal na lihim ni Lola ay may kinalaman pala sa kanyang tunay na pagkatao. At sino ang mag-aakala na meron pa rin siyang inililihim bago siya namatay? At ang lihim na iyon ay may kinalaman sa kung sino ang pinagpasahan niya ng kanyang itim na perlas. Alam ko pong hindi madali ang maging isang aswang, ngunit kung sino man ang taong iyon at kung isa man iyon sa aming kapamilya, ang mahihiling ko lamang, sana po gamitin niya ito sa kabutihan at iwasan niya ang manakit ng mga inosente. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at sana po'y mapiling niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Maribel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.